Ito naman, pikon na pikon ka sa akin. Ano ba kita? Hey, what's up mga perfect? It's me again, Rosalinda Ali, and welcome back to my life. I love you. So for today's video mga perfect, gusto ko lang konti mag-open sa mga bagay-bagay. Ang saya ko ngayon kasi hindi ako galit. Parang lahat ng galit ko, pinalagpas ko, iniyak ko. Pinigilan ko yung sarili ko. Pero gusto ko din mag-thank you kay Bebe kasi lahat ng galit ko, siguro kaya nabawas-bawasan din kasi nasasabi ko sa kanya, nabubuntong ko sa kanya. And, ayun, parang na-realize ko lang na hindi ako mag-isa sa lahat ng laban. Kahit may mga bagay na hindi totoo na nalalaman ko na tungkol sa akin at alam ko may mga darating pang kwento, okay lang. Kasi ako yung nakakaalam ng totoo. Ako yung magkukwento ng totoo kung bakit may mga bagay na nangyari. Ako po ang magkukwento. Iinom tayo ng greatest chocolate flavor. Ayan, nandito siya. Chinek ko lang mamaya. Tapos, dito ako inom sa kitty-kitty na tasa. Guys, lagi ko itong tatawagin kitty-kitty sa lahat ng video ko. Sa video man or sa kung saan-saan nyo makikita. Kitty-kitty po ang pangalan ng tasa na ito at may pangalan po siya. Bakit? Kasi regalo to sa akin ni Papa nung Pasko 2023. Sabi sa akin, "Nak, may regalo ako sa'yo." Tapos pumasok siya dun sa bahay. Tapos paglabas niya, may regalo siya. Ayan, regalo ko sa'yo to, Nak. Kasi alam ko, mahilig ka sa kitty-kitty. Yun yung sabi niya. Ang kitty-kitty na tinutukoy ni Papa is Hello Kitty. Kasi as in lahat, nakikita niya Hello Kitty. Kung hindi Hello Kitty, pink ang gamit ko. Kaya alam ni Papa yan. Ayan, kitty-kitty. Hindi ko alam pero siguro iniisip niya na ito si Hello Kitty. Siyempre, si Papa. Siyempre, iba na yung matatanda ngayon. Mga na sila eh. Pero alam niya naman, kilala niya naman sa Hello Kitty, yung ganito. Yan. Ewan ko, bakit tawag niya dito Hello Kitty-Kitty? Wala akong kasama ngayon sa bahay. Kanina, pagising ko, hindi ako makatayo, na ako kasi yung isa kong paa, as in, nangyari na naman sa akin, hiniikot ko siya magalaw. Pag nagagalaw ko siya, pero pag nagalaw siya, ang sakit. Sobrang sakit, hindi ko alam kung ano yun. Pero sabi nila, acid. Kaya, magkakape tayo. Pili ko hindi nga pwede itong kape. Kasi alam ko bawal. Dati kasi sinabi sa akin, kahit gatas nga bawal, hindi nung 3 araw na puro na hindi ako makagalaw. Pag gumalaw ako talagang, sakit, ganon. Pwede ko siya igalaw, pero yung paa kong isa, dapat hindi, kanina to dapat hindi siya yung masage, sobrang sakit kasi. Ayun, tapos pinapagalitan ako ni Bebe kasi daw, matigas yung ulo ko. Kahapon kasi, hindi ako uminom ng tubig. As in, maghapon. Puro soft drinks. Share ko kasi totoo. Ganun. Pero dapat hindi daw ganun. Huwag yung gagayahin yun. Huwag yung gagayahin. Kasi ako may mga nararamdaman ako sa katawan ko na hindi dapat nararamdaman ng tao. Dahil kasi yun, hindi ako matubig. Puro, gusto kong matamis. Ganun yung inumin ko. Gusto kong matamis. Pero, babaguhin natin yun. Kasi, ayoko. Mga gagawa na siguro ako ng mga hindi ko alam bakit parang sinisipag ako mag-video. Wala na ba ako, Lord? Chars. Hindi ko lang alam. Baka kasi dumating yung araw na may gusto makaalam kung ano nangyari sa buhay ko. Hindi lahat, pero yung iba, masishare ko sa inyo. So yun, masaya ako ngayong araw. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi yung mga galit, inalis ko na. Mahalaga sa akin, masaya ako. Masaya kami. Okay ako sa mama at papa ko. Sa pamilya ko. Na ako sa buhay ko kasi
may mga bagay na maliliit na minsan na big deal sa akin, sasaktan ako. Sa iba, maliit na bagay sa akin, malaking bagay. Hindi tayo pare-pareho ng pananaw sa buhay. Pero naisip ko yung lagi na sinasabi sa akin, na hayaan mo na, ang mahalaga, okay kayo ni Bebe. Tapos ako naiisip ko lagi, yung mga tao din sabi, mahalaga okay kayo ni Bebe, si Papa, mahalaga okay kayo ni Mama mo. Kasi mga ganong bagay, parang, di ba? Parang, kung yun yung ilalagay mo sa mindset mo, wala ka ng problema. Kasi, di ba? Ano pang magiging problema mo kung okay naman kayo? Kasi never naman ako nagka-problema ng sarili ko about sa pera. Sa sarili ko lang, God, kailangan ko bumili ng ganito, hindi ako nagganon. Never ko naging problema yung pera, yung gagastusan ko sa sarili ko, hindi ko naging problema yun. Hindi sa pag-aano, kasi siguro dahil hindi lang din ako mautang na tao, hindi ako malabas, sa bahay lang ako, kaya hindi ko naging problema ng personal yung pera. Yung nataranta ako kasi kailangan nila ng pera, yun, totoo yun. Nangyari yun. Pero yung sarili ko, hindi. Kasi chill lang naman. Wala naman akong dapat pagkagastusan pa ngayon. Ganun. Tapos, mga dumaan na araw na panahon, natanggap ko sa sarili ko na sumama loob ko, okay lang. Kasi nararamdaman ko yon. Nararamdaman nila, masama loob nila, okay lang. Ako, sa sarili ko, personally, parang naisip ko na tama din naman yung sinasabi nila sa akin na kung naisip-isipin, kasi lilipas din yan. Mas maganda mabuhay yung walang sama ng loob. Kaya ako, minsan nga, yung hindi ko kasundo, o ayaw sa akin na tao, tapos bigla ako na lang siya makikita, magaang loob ko sa kanya, kahit alam kong marami siya sinabi sa akin na masama. Pag nakita ko siya, kasi alam ko yung pakaramdam na parang, pumunta doon kasi nahiya ako, ganon. Alam ko yung pakaramdam. Kaya pag may time na, itong taon to, mahiya to sa akin, pag nakita ako. Tapos may time na magkikita nga kami. Pero ginagawa ko, tara, let's go, ganon ako. Ganon. May mga mababalitaan ka masamang salita sa buhay mo. Pero, ganon talaga yung buhay, B. Ganon talaga yung buhay, B. Kailangan natin tanggapin. Ang kailangan lang natin talaga matutunan sa lahat ng pagkakataon is yung wag na tayong magsama ng loob. Ako, hindi ko masasabing masama loob ko eh. Never ko nagawa yun. Yung magtanim pala ng sama ng loob. Pero yung sumamay loob, syempre nangyari na yun. Yung magtanim yung as in tagal-tagal mo, hindi. Hindi pa nagsorry, hindi pa nagpapaliwanag. Tinanggap ko na hindi lahat ng tao katulad ko mag-isip na ipaglalaban nila yan kahit mali yan. Tinanggap ko na. Ewan ko, siguro dahil ito yung way ko para malabas yun sa loobin ko ng pangkalahatan. Marami hindi maniniwala sa akin eh. Kasi, syempre, sino ba naman, bata tayo, makulit lahat ng bata. Kahit ikaw, makulit ka ng bata ka. Syempre, hindi mo na pwedeng husgahan yung tao na 30 years nang nabubuhay sa mundo dahil lang sa mga kaganapan niya ng 10 years old siya. Hindi siya valid, hindi siya magandang tignan, hindi siya magandang ugali. Nahusgahan mo yung isang tao dahil lang sa kung ano yung katayuan niya nung bata siya. Siyempre lahat ng bata makulit. Minsan nga may mga kriminal na mas mababait pa ngayon, mas totoo pa sila ngayon, may mga ganun. Diba? Yun yung sasabi na halimbawa, may tattoo. Pag may tattoo ka, masamang tao ka. Pag nakulong ka, masamang tao ka. Hindi po ganun. Yun yung mga na-realize ko ngayon. Na hindi mo kailangan husgahan yung... Dati ka may nako sa akin ng gamit eh. Bata pa siya nun. Nakompront ako siya. Bata pa siya nun. Lalaki yun. Tapos ngayon nakikita ko siya. Tapos nakikita ko siya, hindi masama. Uy, dati minuno ko, hindi ganon. Hindi po ganon. Hindi ako ganon. Ang ginagawa ko, bebe, kilala ko nga mo yung bata na yun dati. Ganon lang. Hindi yung pinakwento mo nun. Sama na ugali mo. Nako yung dati, hindi na ako yung gamit ko. Hindi ganon. Dati alam mo, ano yan. Pero tinausap ko naman siya noong time na yun. Gumawa mga ganyang bagay.
Diba? Hindi mo pwedeng husgan yung tao dahil lang sa bata siya, ganun siya. Ibig sabihin, nung bata ka, kunyari, yung bata ka, mabaho ka, hanggang 20 years old ka, mabaho ka pa rin. Hindi po ganun yun. At mas lalong hindi pwedeng mangyari na kung ano yung, kunyari, ganyan talaga sila magkakapatid, ganyan talaga sila mag-anak. Hindi po pwedeng ganun kasi iba-iba po ang uri ng tao kahit magkakadugo po yan. Hindi po dapat ganun. Practice this. English. Yung tipong pag may narinig ka, may nagturo sa akin ito. Yung tipong pag may narinig ka, kunyari, kikwentuhan tayo. Uy, alam mo ba si ganito ka mo siya, ganito, ganyan, ganon. Tapos, tayong dalawa nagkikwentuhan. Tapos, malalaman ko, nagkampihan kayong dalawa, tapos lahat ng sinabi mo sa kanya, samantalang sinabi ko lang yun kasi gusto ko maging comfortable ka sa mga panikwento mo sa akin. Tapos yung kwento mo, hindi mo kwento sa kanya, yun sa akin na yung sinabi ko. Tinrigger mo lang naman ako. Parang ganun, may nagturo sa akin na huwag ka magtitiwala kahit na kanino. Isang tao lang yung nagsabi sa akin ng ganun. Isang tao lang at naaalala ko pa at pinapahalagaan ko yung sinabi niya yun dahil hindi ko siya na-apply ng mahabang panahon. Hindi ako naniwala, nagtitiwala ako sa tao na lahat kinikwento ko agad, tapos ako yung kawawa sa huli. Pero naalala ko yung tao nagsabi sa akin na wag ka magtitiwala kahit kanino. Yun ang sinabi niya. Yun. Kalakip ng payo na yun na na-realize ko, hindi ko pa naiinuman tong kape ko. Na-realize ko na pag may taong lumapit sa'yo at nagkwento, tanggapin mo lang. Kasi malay mo, nakakatulong ka kasi gumagaan yung loob nila. Tanggapin mo lang lahat ang sabihin niya, tapayuhan mo siya. Pero wag kang magsasalita ng masama. Mas masama pa dun sa sinabi niya. Kasi pwedeng mangyari sa'yo yun, yung sasabihin mo lang yung sasabihin niya pagka bati na sila or nagkampihan na sila. Ganun yung mga payo. Wala. So, yun ay yung unang video na ma-upload ko pagkatapos ng 2 weeks kasi hindi ako makapag-upload sa YouTube. And napag-isip-isip ko kung ano yung mga dapat kong gawin at inuutusan ako ni Lolo kung ano mga dapat kong gawin. Ganun. Yun. So, yun. Usin ko muna tong kape ko. Sarap. Wala kang galit. Wala. Magaang yung loob ko. Okay. Hindi po ako galit. Wala po akong sama ng loob. Gusto ko po na ng tahimik na buhay. Simpleng buhay. May mga tao man na minaliit ako. Ito na magbabago yun. Kasi minaliit na ako. Ano pang gagawin ko? May nasabing masama sa akin. Ano pang gagawin ko? Tanggapin natin. Ganun lang po yun. So, yun guys. Thank you. Thank you for watching. Blah, blah. Ito naman. Pikon na pikon ka sa akin. Ano ba kita? Kaano ka na? Bye!